Sabi nila, kapag may pera ka, makukuha at mabibili mo ang lahat ng gusto mo. Kapag may pera ka, maraming tao ang makakakilala at didikit sa'yo. Ganun naman talaga ang buhay. Kung sino ang nakakaangat, siya ang mas nilalapitan. Pero kapag mababang tao ka lang, hindi ka mabibigyang pansin ng iba. Yan ang tumatak sa utak ni Bianca. Yung panahon kasi na walang-wala sila, wala silang matakbuhang ibang tao. Wala silang mahinga ng tulong, kaya naman bata pa lang, pinangarap ni Bianca ang yumaman. Miss Bianca, may nagpadala po. Napahinto sa ginagawa si Bianca nang pumasok ang sekretarya nito. May dalang bulaklak at isang paper bag. Kanino galing? Tanong nito, sabay balik ng atensyon sa mga bagong project na binabasa niya. Kay Mr. Avalos po. Lapag mo na lang dyan, utos niya sa secretary. Hindi man lang binigyan pansin ni Bianca ang regalong pinadala sa kanya. Sanay na kasi siya sa mga taong pilit siyang nililigawan kahit sa umpisa pa lang ay binabasted niya na. Alam na kasi niyang totoong pakay ng mga ito. Bakit kasi ayaw mo pang hayaang ligawan ka niya? Usisang tanong ng kaibigan niyang si Zoe. I know him very well, Zoe. Hindi niya talaga ako mahal. Alam mo kung anong gusto niya? Ang gusto niya, mag-merge ang mga negosyo namin at hindi ko hahayaang mangyari yon. Sabi naman ni Bianca. Umiling-iling si Zoe at parang suko na sa kaibigan. Be, hindi ka na bumabata. You're 35 already and turning 36 ka na this year. Kailangan mo nang humanap ng lalaki para magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Marami kang manliligaw na pwede mong sagutin. Payo ng kaibigan sa kanya. Pero ayoko ng lalaking pera lang ang habol kaya gusto akong ligawan. Eh di humanap ka ng taong hindi alam ang background mo. Yung taong mamahalin ka hindi dahil sa yaman o posisyon na meron ka. Bumuntong hininga si Bianca. Kung tutuusin, hindi naman ganun kahirap para sa kanya maghanap ng taong pwede niyang makasama sa habang buhay. Isa siyang businesswoman at CEO ng isang kumpanya. Marami na siyang natapos na project, kilala siya bilang isang magaling na engineer at higit sa lahat, mapera at marami siyang properties. Pero hindi yun sapat para makahanap siya ng taong mamahalin. Dahil alam niyang yaman at kapangyarihan niya lang ang gusto ng mga lalaking yon. Nasa construction site ngayon si Bianca upang bisitahin ang mga trabahador niya. Kanina pa rin siya kinukulit ni Mr. Avalos. Hindi mo nire-replyan ang mga message ko sa'yo. Kahit mga pinadala kong bulaklak o mga regalo, hindi mo inuuwi. Mahihimigan na may pagtatampo ang boses ng lalaki. I'm always busy, Mr. Avalos. Wala rin akong panahon sa mga ganyan. Pwede mo naman ibigay sa ibang mga pinapadala mo. Suhestyo ni Bianca. Pero, ikaw ang gusto ko. Pinutol ni Bianca si Mr. Avalos sa pagsasalita. But, I don't like you. Diretsong sagot ni Bianca na ikinatigil ni Mr. Avalos. Kitang-kita ni Bianca ang reaksyon ng binata. Pwede mo namang ituon sa ibang atensyon mo. Excuse me, I have to go. Dagdag ni Bianca at iniwan ang lalaki. Ilang araw na ring hindi nagpaparamdam si Mr. Avalos kay Bianca na ikinatuwa naman ng dalaga. Wala rin kasi siyang planong pansinin ito. Mas mabuti pang ituon niya na lang ang atensyon sa kanyang trabaho. Congratulations, Miss Bianca! May bagong project ka na namang hahawakan. Bati sa kanya ng isa sa mga businessman na kausap niya. Isa na lang talaga ang kulang. Yun ang asawa. Biro ng matandang lalaki sa kanya. You can't handle your company on your own, Miss Bianca. You need a man para mas may makatulong ka. Suhestyon pa ng isa. Ramdam ni Bianca ang ilan sa mga topic ng mga ito. Ayaw niya kasing pinag-uusapan ang personal niyang buhay. Pero kailangan niyang makisama para na rin sa ikakatatag ng kumpanya niya. Soon, makakahanap rin ako but for now, I wanna enjoy myself alone. Sagot na lamang ni Bianca sa mga ito. Well, hindi ka naman ganun kahirap makahanap ng mapapangasawa. Sa dami ba namang umaaligid na lalaki sa'yo? Yes mo na lang ang hinihintay nila. Pilit na lang ngumiti si Bianca sa mga ito. Kahit ang totoo niyan, gusto niya nang matapos ang event para makaalis na sa kinatatayuan niya. Pagkatapos ng event, umuwi agad si Bianca. Hindi na siya nagtagal doon dahil alam naman niyang pag-uusapan lang ang love life niya. Oh, nakauwi ka na pala. Kumusta ang event? Tanong ng kanyang ina. As usual, wala kang ibang makikita doon kundi mga pakitang tao. Sagot ni Bianca at natawa naman ang nanay nito. Hay nako anak, bakit ganyan bang tingin mo sa mga taong nasa paligid mo?
Tanong muli ng ina. Nag-isip naman si Bianca. Bakit nga ba? Siguro dahil na rin sa ganoon talagang realidad. Ganoon naman talagang mayayaman, Nay. Lagi nila binibidang mga ari-arian nila at kung anong meron sa kanila. Lagi nilang pinagyayabang ang buhay nila. At may mga tao din kapag meron ka, dikit sa'yo ng dikit pero kapag walang-wala ka, kahit isa sa kanila, hindi mo mahahagilap. Ngumiti ang nanay ni Bianca sa kanya at hinawakan ng kamay nito. Anak, hindi lahat ng tao ay magkakaparehas. May tao pa rin magiging totoo sa'yo at walang pakialam sa yaman na meron ka. Yung taong kayang manatili sa'yo, nasa taas ka man o nasa baba. Sana nga po, Nay, makakita ako ng totoong tao at hindi yung tao na may kailangan lang kaya pilit na lumalapit sa akin. Pagkatapos mag-usap ng mag-ina, pumunta na sa kwarto si Bianca upang makapagpahinga ito. Maaga pa kasi ang punta niya sa Makati dahil may project din sila doon. Kahit may mga tauhan na siya, gusto niya pa rin pumunta sa mga construction site upang masiguro na tama ang ginagawa ng mga trabahador. Maagang pumunta si Bianca sa construction site kasama ang secretary niya. Engineer Warren, may problema ba dito? Tanong ni Bianca sa project manager na humahawak sa Makati. Wala naman po, ma'am. Na-report ko na rin po ang mga kakailanganin pang mga materyales. Sagot ni Engineer Warren. Napatango-tango si Bianca at masusing pinagmasdan ang mga construction worker na gumagalaw. Siguraduhin mong walang papalpak. Gusto ko pulido ang bawat gawa. Paalala ni Bianca sa engineer na kausap. Pagkatapos lumibot ni Bianca sa buong site, nagpa siya itong lumabas muna mag-isa. Hindi niya pa rin inaalis ang safety helmet at construction vest na suot niya. Simple rin ang suot niyang damit. Subalit napahinto siya sa paglalakad nang makita niya ang isang lalaking namimigay ng pagkain sa mga batang nasa lansangan. Malapad ang ngiti ng lalaki habang kinakausap ng mga bata. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa at nakita niyang puro pintura ang damit at pantalon nito, pati na ang kamay. Kumain muna kayo mabuti. Babalik ulit ako dito bukas. Bibigyan ko kayo. Sambit ng lalaki. Rinig na rinig ni Bianca iyon. Opo kuya, ang bait niya talaga sa amin. Sambit ng isang bata habang umunguya ng pagkain. Ginulo ng lalaki ang buhok ng bata at pinisilang pisngi nito. Walang anuman, iiwan ko na kayo dito, mamimigay pa ako. Paalam ng lalaki sa mga bata. Naalarma naman si Bianca at tumalikod siya kaagad nung humarap sa kanyang lalaki. Pasimple pang tinignan ni Bianca ang lalaki nang dinaanan siya nito at hindi na malaya ni Bianca na sinusundan niya na pala ito. Kumain po kayo ng mabuti, Lola. Ito rin po yung gamot na kakailanganin nyo para dun sa rayuman ninyo. Paalala ng lalaki habang ibinibigay ang gamot. Salamat, iho. Napakabuti mo talaga. Sigurado akong maswerte ang taong mamahalin mo dahil mabait kang tao. Masayang pagpapasalamat ng matandang babae. Naku, Lola. Wala pa po sa utak ko yan. Mauna na ako, Lola. Baka kasi may customer na akong magpapagawa ng painting. Ngiting paalam ng lalaki bago ito umalis. Muling sinundan ni Bianca ang binata. Hindi niya na alam kung nasaan siya. Sa tuwing nahihinto ang lalaki upang mamigay sa mga taong nasa lansangan, agad namang nagtatago si Bianca upang hindi siya nito makita. Hindi niya alam kung anong pumasok sa utak niya, pero isa lang ang gusto niya ngayon, ang makita kung saan papuntang lalaki. Ilang sandali pa, huminto ito sa isang bangketa na may nakadisplay na iba't ibang uri ng painting. Napunta doon ang atensyon ni Bianca at para bang inaakit siya ng mga painting na ito dahil magagandang obra. Pero bahagya siyang napatalo nang biglang sumulpot sa harap niyang lalaking sinusundan niya. Kanina ka pa sumusunod sa akin. May kailangan ka ba? Tanong nito sa kanya. Ha? Ako? Ako bang kausap mo? Nauutal na tanong ni Bianca. Natawa naman ang lalaki, sabay wagayway ng kamay sa harap ng mukha ni Bianca. Hello, ikaw lang naman ang kausap ko. O, kainin mo. Pandesal at pansit yan. Natira yan sa pinamimigay ko kanina. Sigurado akong napagod ka sa kakasunod sa akin. Concern na sabi ng binata at wala sa sariling inabot yun ni Bianca. Pwede mo naman sabihin sa akin kanina na gusto mo ng pagkain para nabigyan kita kaagad. Dagdag pa ng binata na ikinakunot ng noo ni Bianca. Hindi ako nang hihingi. Hindi na natapos ni Bianca ang sinasabi niya nang talikuran na siya ng binata at pumunta na ito sa bangketa na may mga nakadisplay na painting.
Isa-isa nang inilabas ng binata ang mga gamit niya at umupo na ito sa maliit na monoblock para makapag-umpisa na siya sa pagpipinta. Lalapit na sana si Bianca sa pwesto ng lalaki, subalit nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang secretary. "Miss Bianca, may meeting pa po tayong pupuntahan. Nasaan na po kayo?" Tanong ng sekretarya nito mula sa kabilang linya. "Miss Bianca, saan po kayo nanggaling at bakit pawis na pawis po kayo?" Tanong ng sekretary nito pagbalik niya sa construction site. Mukha na pala kasi siyang basang sisiw sa itsura niya, kaya siguro pinagkamalan siya ng lalaking humihingi ng pagkain. Wala, may pinuntahan lang ako. Let's go, we need to meet our client." Sumakay na si Bianca sa sasakyan. Nasa front seat ang secretary nito katabi ang driver, habang siya naman ay nasa backseat. "Ihinto mo muna sa tabi." Utos ni Bianca nung madaanan nila ang pwesto ng lalaking nakangiti habang nakikipag-usap sa mga customer nito. "May problema po ba, Miss Bianca? May naiwan po ba kayo?" Tanong ng secretary nito sa kanya. "Wala, may tiningnan lang." Sambit ni Bianca at pinaandar na ng driver ang sasakyan nito. Simula noon, hindi na maalis sa utak ni Bianca ang lalaki. Hindi niya mapigilan humanga rito dahil sa angking kabaitan. Para bang gusto niya pa itong makilala ng sobra. "Bianca, what do you want?" Napabalik sa ulirat si Bianca nang tanungin siya ni Mr. Avalos. "Kanina pa naghihintay ang waiter sa order mo. May napili ka na ba?" Muling tanong sa kanya ng lalaki. Pilit nang umiti si Bianca kay Mr. Avalos. Kahit sa totoo lang, ayaw niya talaga sa presensya nito. Subalit wala siyang magagawa kundi puntahan ito dahil na rin isa ito sa kanilang kliyente. "Kung anong order mo, yun na lang din." Sambit ni Bianca bago ibaba ang menu. "Anyway, may party akong pupuntahan. Baka gusto mong sumama." "I'm not pretty sure, Mr. Avalos. Baka busy ako." "Lagi kang busy, Bianca, pero nandito pa rin ako. Matyagang naghihintay sa'yo. Bakit ba hindi mo ko bigyan ng chance para patunayan ang sarili ko?" Ngumiti si Bianca sa kaharap. Buong akala niya, tatantanan na siya ni Mr. Avalos pero nagkamali siya. "Alam ko naman ang dahilan kung bakit ginagawa mo to, Mr. Avalos. Hindi mo makukuha ang posisyon na pagiging CEO sa company ng daddy mo kapag hindi mo ko napakasalan. And again, don't be trying hard para ligawan ako. Kung gusto mo yung posisyon na yon, paghirapan mo. Hindi mo ko kailangan." Mahabang pahayag ni Bianca at nakakainsultong tumawa naman si Mr. Avalos. "You know what? Ang arte mo. Sa tingin mo ba may magkaka-interes pa sa'yo? Lagpas ka na nga sa kalendaryo. Mapera't mayaman ka lang kaya maraming umaaligid sa'yo. Pero kung wala ka nun, walang magtatangkang ligawan ng matandang dalagang katulad mo." Pangiinsulto ni Mr. Avalos kay Bianca. "Diyan ka na nga. Wala rin pala akong mahihita sa'yo." Dagdag nito at iniwang mag-isa si Bianca. Mapait siyang napangiti. Napatanong tuloy siya sa kanyang sarili na baka nga sa sobrang taas ng kanyang standard, wala nang magtangkang ligawan pa siya. Baka nasa akin ang mali. Bulong ni Bianca sa sarili habang kausap si Zoe. "Girl, hindi ko alam kung masisisi ba kita o hindi. Nag-iingat ka lang. Tingnan mo kung nagpadala ka sa mga matatamis na salita ng lalaking yon, di sana nagsisisi ka ngayon. Saka isa pa, wala siyang karapatang insultuhin ka. Ang kapal ng mukha niyang sabihin yon, porket hindi ka lang niya makuha agad." "Hayaan mo na lang, Zoe. Siguro naman hindi na niya ako kukulitin." Dapat lang. Wait lang yung kinikwento mong pintor, napuntahan mo na ba siya ulit? Bakit hindi mo siya kilalanin? Malay mo, pasok sa taste mo. Tuloy-tuloy na sabi ni Zoe sa kanya. Muling bumalik si Bianca sa Makati upang makita ang pintor. Huminto muna siya sa isang ukay-ukay upang mamili ng susuotin niyang damit. Naka-corporate attire kasi siya at ayaw niya namang ganun ang suot niya. Gusto niyang magpakilala sa binata bilang simpleng tao. "Ikaw na naman? Nagugutom ka ba?" Salubong na tanong agad sa kanya ng lalaki. Mukha ba talaga akong patay gutom o walang makain? Bulong niya sa sarili. Hindi ako nagugutom at nandito ako kasi may gusto akong ipagawa. Sagot ni Bianca sa pintor. "Talaga? Ano naman yun?" "Painting. Magkano bang pagawa sa'yo?" "Depende sa laki at itsura ng ipapagawa mo. Pero huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng discount." "Nga pala, ako si Harvey." Pagpapakilala ng binata, sabay lahad ng kamay nito. "Bianca,
Sagot naman ni Bianca at nakipagkamay kay Harvey. Bakit lagi mong ginagawa ang pamimigay ng pagkain sa ibang tao? Takang tanong ni Bianca pagkatapos nilang mamigay ni Harvey ng pagkain sa mga taong nasa lansangan. Ngumiti naman si Harvey at inabutan siya ng juice. Sabi ng nanay ko, minsan lang tayo mabuhay sa mundo. Isang beses lang, kaya hanggang kayang tumulong, gawin mo. Gusto ko lang silang tulungan sa pamamagitan ng pagkain binibigay ko sa kanila. Pero hindi naman ganun kalaki ang kinikita mo sa pagpipinta. Minsan nga binabarat ka pa. Alam mo kasi Bianca, ang pagtulong sa kapwa, hindi yan binabase kung maliit o malaki ang kaya mong ibigay. Minsan, nasa puso yan. Saka isa pa, masaya akong nakakatulong ako sa maliit na paraan. Dagdag pa nito. Hindi napigilan ni Bianca na mas lalong humanga sa binata nung mas nakilala niya na ito. Miss Bianca, may invitation pong ipinadala ang Del Valle Company. Wika ng sekretarya niya. Ang Del Valle Company kasi ang isa sa pinakamalaki nilang kliyente. Talaga? Kailan daw? Tanong ni Bianca. Next week po ma'am. Bababa na kasi ang CEO na si Mr. Del Valle at ipapasa na sa anak niyang kumpanya. Okay, sige. Ilagay mo sa schedule ko ang date at oras ng event para mapuntahan ko. Utos ni Bianca. Anyway, binili mo na ba ako ng painting na sinasabi ko sa'yo? Dagdag niyang tanong dito. Opo, Miss Bianca. Para saan po ba yon? Saka, bakit lagi niyo pong binibili ang mga painting ng pintor? Wala sa sariling ngumiti si Bianca. Magpapatayo ako ng art museum. Gusto kong maging collection ng mga ginagawa niya. Plano kasi ni Bianca na magpagawa ng isang art museum kung saan i-display ang mga gawa ni Harvey para na rin makatulong siya sa mga tinutulungan nito. Wow! Mas madaming pagkain ang binibigay mo Kuya Harvey at Ate Bianca. Masayang sabi ng batang babae habang inaabutan nila isa-isa ang mga batang nakapila. Mas dumadami kasi ang kliyente ko ngayon. Sagot ni Harvey habang nakangiti. Mabait po kasi kayo, kaya binibigyan kayo ni Lord ng maraming blessing. Hindi mapigilan ni Bianca ang mapangiti sa sinasabi ng bata. Pagkatapos nilang mamigay ng pagkain sa mga bata at matatanda, muli na silang bumalik sa pwesto ni Harvey. Oh, para sa'yo. Kumunot ang ni Bianca nang abutan siya ni Harvey ng pera. Para saan to? Nagtatakang tanong niya rito. Bayad ko, lagi mo kasi akong tinutulungan. Kaya yan, pakonsuelo ko na sa'yo. Wala sa sariling tinanggap ni Bianca ang inabot na pera ni Harvey kahit ang totoo niyan, hindi niya talaga kailangan ng pera dahil marami naman siya noon. Paano ka? Parang lahat ng kinikita mo pinapamigay mo lang. Magkaroon lang ng laman ng sikmura ako ng 3 beses sa isang araw. Goods na ako doon. Saka masaya ako, nakakatulong ako sa kapwa ko. Sambit ng binata. Pero masamang tumulong ng sobra. Minsan, maaabuso ka. Wala sa sariling wika ni Bianca. Tumawa naman si Harvey. Walang masamang tumulong, Bianca. Ang masama, may hinihintay kang kapalit sa bawat tulong na binibigay mo. Pero tama ka naman. Dapat alam mo pa rin ang limitasyon mo dahil may mga taong aabusuhin ka. Sa tuwing nakakasama niyang binata, mas marami siyang natututunan dito. Lalo nang makisama at hindi lahat ng taong nasa paligid mo ay peke at pera lang ang gusto. May mga tao pa rin palang babago sa paniniwala mo. Dumating ang araw ng event sa Del Valle Company. Isa ito sa may malaking kumpanya at negosyo sa Pilipinas, kaya hindi na nagtataka si Bianca na marami ang pumunta doon. Good evening, ladies and gentlemen. Masaya ako dahil tinanggap niyo ang aming invitation. Akala ko talaga hindi kayo pupunta. Pagbibiro ng CEO ng Del Valle Company na tinawanan naman ng mga naroon. By the way, nandito tayo para ipakilala ang susunod na CEO ng Del Valle Company. Let's welcome and give a round of applause, Harvey Del Valle. Napahinto sa pagpalakpak si Bianca nang makita niyang naglalakad-bakyat ng stage si Harvey. Parang naging ibang tao ito dahil sa suot niyang formal na damit, pati na rin sa ayos nito. Nasanay kasi si Bianca na simple lang ang suot ni Harvey at puro pa pintura ang mga damit nito. Bakit nandyan siya? Wala sa sariling tanong ni Bianca. Thank you, Dad. Pagpapasalamat ni Harvey sa ama at tumingin ito sa mga taong naroon. Sa mga taong nandito, siguro alam ko na pumasok sa utak ninyo. Alam kong naging boss ko na ang karamihan dito. Sabi ko kasi kay Daddy, gusto kong makuha ang kumpanya na pinaghihirapan ko. Ayokong makuha agad kasi sila ang unang naghirap doon. Kaya nag-umpisa ako sa pinakamababang posisyon.
Kahit kay Daddy ang company, sinabi ko sa kanya na ayokong makakuha ng advantage. Gusto ko pantay-pantay. Panimulang kwento ni Harvey. Naging simpleng empleyado muna ako sa Del Valle Company. Doon ko nakita ang paghihirap ng bawat taong nasa baba. Hindi pantay-pantay ang tingin, pati ang sahod. Kaya nga, hanga ako sa kanila. Sinabi ko rin kay Dad na taasan ang sahod ng mga production workers. Yung mga nagtatrabaho sa pabrika. Pagkatapos nun, umaangat ng posisyon ko. Pero, bago ko makuha yon, pawis at dugo na rin ang inalay ko. Nung ipapasa na sa akin ni Daddy ang company, sabi ko, gusto ko munang magpintor at tumulong sa mga taong nasa lansangan. At ngayon, nagawa ko na ang lahat, kaya tinatanggap ko na ang gusto niya. Huminto si Harvey at tiningnan sa mata si Bianca. Ipinapangako kong pagbubutihan ko ang paghawak ng kumpanyang ito, pati na rin ang mga taong gumagalaw para sa kumpanya. Titiyakin kong magiging pantay-pantay ang lahat. Kaya sana, pagkatiwalaan niyo ako. Malakas na palakpakan ang natanggap ni Harvey. Si Bianca naman, akmang aalis na dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang party. Napahinto sa paglalakad si Bianca nang marinig ang boses ni Harvey mula sa kanyang likuran. Aalis ka nang hindi nagpapaalam sa akin? Napalunok naman si Bianca at dahan-dahang humarap kay Harvey. Congratulations! CEO ka na! Yun na lang ang nasabi ni Bianca. Natawa naman ang lalaki. Bakit mukhang gulat na gulat ka? Hindi ko naman kasi alam na ikaw palang anak ni Mr. Del Valle. Nakangisi si Harvey habang umiiling-iling. Hindi ka naman kasi nagtatanong. Malay ko ba kung sino ka talaga? At isa pa, akala ko kasi, hindi na naituloy ni Bianca ang sinasabi niya dahil pinutol na yun ni Harvey. Na palaboy-laboy ako sa lansangan at isa akong simpleng pintor? Marahan namang tumango si Bianca. Hindi kita masisisi. Ayoko rin naman kasi magpakilala at hindi ko naman planong ibulgar kung sino talaga ako. Pero ako, kilala mo? Wala sa sariling tanong ni Bianca. Nitong kailan ko lang nalaman ang totoong pagkatao mo dahil na rin kay Daddy. Doon ko nalaman na isa ka palang CEO ng construction company at ang isa sa mga pinagkakatiwalaan ng tatay ko. Pero, bakit hindi mo sa akin sinabi ka agad? Siguro dahil nire-respeto ko ang desisyon mo. Saka isa pa, gusto kitang makilala. Yung totoong ikaw. Ha? Bakit naman? Kasi, gusto kita. Nagustuhan kita nung mga panahong naging isang pintor ako at nakilala mo bilang simpleng tao. Sa panahon ngayon, hindi mo na alam kung ano ang totoong pakay ng tao sa'yo. Saka, gusto ko rin makilala ako ng tao kung sino talaga ako. Yung tunay kong pagkatao. Hindi kung ano yung pera na mayroon ako at ang tatay ko. Pahayag ni Harvey at namula naman ang pisngi ni Bianca. Nung nalaman ko ang totoo mong pagkatao, mas lalo kong humanga sa'yo, Bianca. Sana, hayaan mo kong ligawan kita. Hindi napigilan ni Bianca na yakapin si Harvey. Niyakap din siya nito ng mahigpit pabalik. I like you too. Pag-amin ni Bianca at pareho silang nagulat na may marinig silang palakpakan mula sa kanilang likuran. Hindi mapigilang matuwa ng dalawa lalo nung makita ni Bianca na nandoon rin palang mga bata at matatandang tinutulungan nila sa lansangan. Sabi nga nila, walang masamang tumulong sa kapwa. Wala ring masamang magtiwala ulit. Kung pangit ang naging karanasan mo sa nakaraan, hindi naman yun magiging basihan para sa kasalukuyan. Pero dapat, alam mo pa rin ang limitasyon mo sa pagtulong upang hindi ka maabuso ng mga nasa paligid mo. Wala ring masamang manigurado muna kung sino ang taong mamahalin mo. Mas maganda kung kikilalanin mo itong mabuti bago mo ito sagutin para hindi ka magsisi sa huli. Dahil masaya naman talagang magmahal kung ang taong mahal mo ay hindi bumabase sa itsura o yaman na mayroon ka. Malakas at sunod-sunod ang pinakawalang sigaw ni Bianca sa ere bago inilabas ang baby sa kanyang sinapupunan. Congratulations! Biniyayaan kayo ng kambal na anak, sabi ng doktor at pareho namang napangiti ang mag-asawa habang naririnig ang iyak mula sa kambal. Salamat Han, sobrang salamat. Saad ni Harvey at hinalikan ang nanghihina niyang asawa dahil sa pagod sa panganganak. I love you Han, mahinang tugon ni Bianca. I love you more Bianca. Hindi mapigilang mapangiti ni Bianca. Ngayon,
Masasabi na niyang wala na siyang ibang mahihiling dahil nakuha niya na ang lahat ng gusto niya. Yon ay ang magkaroon ng isang mabuting asawa at mapagmahal na mga anak. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.